Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, taloba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalang ni San Nicodemo sa Jose ng Arimatea, ipagudos mong kami mamuhay ng di dapat makabawas sa iyong padakilaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagsilang sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw at gabi na kayo'y muling naming makita at matulungan sa kagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ang ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob, sa gayon kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig ko'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaang taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig ko'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay naming maikli lang na panahon. Itinanim sa isip namin upang kami ay dumunog. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig ko'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama ang pag-ibig mo, paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Pag-ibig ko'y ipadama, aawit kaming masaya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan niyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ang kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. Kasi simulan bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at sasama sa mga pagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan ay nagbibigay sa atin ng Panginoon ng paalaala at babala. Paalaala na maging handa ang bawat sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Babala sapagkat kung di tayo magiging handa, ay maaring tuluyang mawalay tayo sa kanyang piling at maisama tayo sa mga masasamang tao na kung saan ay, sabi nga nung sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, ay tatangis tayo at do'y magangalit ang ating mga ngipin.
Ngayon, ang tanong ay, paano ba maging handa? Paano ba maging handa? Minsan, tayo mga Pilipino, nasa sa atin na, pero di pa natin nakikita. Yung mga may suot na salamin, minsan hinahanap din yung salamin nyo sa inyong mga mata, di makita, kasi hindi napapansin, nakasuot na pala yung salamin. May mga ganyan pagkakataon, pero hindi ko man nila lahat na ganun. Pero siguro, minsan ganun tayo, kung ano yung meron na nasa sa atin na pala, ay hinahanap pa natin. Ngayon, sa ganun diwa, paano ba maging handa? Itinasa Ebanghelyo na. Itinasa Ebanghelyo na. At ano sinabi sa Ebanghelyo natin ngayon? Ang tapat at matalinong alipin. Ang pagiging tapat at matalinong alipin. Sabi po ni Santa Teresa ng Calcutta, all of us are called to be faithful, not to be successful. All of us are called to be faithful and not only successful. Maganda iyon. Bakit? Kasi kung success ang hinahanap natin sa ating buhay, kakayanin naman natin. Pero minsan anong kapalit para maging matagumpay? Maring mandaya, maring manloko, o dali kaya ay maaring umasa lamang tayo sa ating sariling kakayanan. Hatiin ko po, mas mahirap yung maging faithful kaysa sa maging successful. Mas mahirap yung maging faithful kaysa sa maging successful. Kasi ang daming dahilan para maaring makita tayo, maaring dahilan tayo para hindi tayo maging tapat. Pero yun ang paanyaya at panawagan sa atin ng Panginoon, ang maging tapat sa Kanya. Maging tapat sa anumang gawain. Kasi nga minsan, siguro, let's say ganito po, sa bawat araw-araw na dumarating sa ating buhay, minsan, nagsasawa tayo. Kasi parang routine ng buhay. Pagkagising sa umaga, ito na ang gagawin. Pagdating ng tanghalian, ganitong gagawin. Pagdating ng hapon, pagdating ng gabi, ito yun din ang ating ginagawa. At darating sa point siguro ng ating buhay na maboborde tayo na sabihin natin, ito lamang ba ang buhay? Ganito lamang ba magiging buhay ko sa maghapon? Pag dumarating tayo sa ganung point na parang naboborde tayo, nagtatanong tayo, ito na lang ba ang ating buhay? Hindi malayo minsan na mag-isip tayo ng iba pang mga gawain, diversyon, para malibang. Pero, sabi ko nga, minsan mahirap maging tapat. Sa pang-araw-araw nating ginagawa, mula pagkagising hanggang sa pagtulog natin, marami tayong gagawin, marami tayong ginagawa. Pero kung bawat gagawin at ginagawa natin ay mananatili tayong tapat, maski sa mga maliit na gawain, mananatili tayong tapat at ito'y iaalay natin, hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa Diyos. Magiging bago ang pananaw natin at pagtanaw sa buhay na ginagawa natin at sa bawat araw na dumarating sa ating buhay. Ang panawagan sa atin maging tapat at hindi lamang maging matagumpay. Anumang oras sumating ang Panginoon, maaaring sa Kanyang muling pagbabalik, sa ating kamatayan, o mismo sa anumang oras ng araw, kung tayo matatagpuan niyang tapat, kasi sigurado tayo na may galak sa puso ng ating Panginoon. At isang magandang halimbawa ng pagiging tapat, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Ang katapatan niya sa kalooban ng Diyos, ang katapatan niya sa kanyang gampanin, ang katapatan niya sa kanyang anak na si Jesus,
ay talagang nangingibabaw sa kanyang pagkatao. Mga kapatid, paano ba maging handa para sa muling pagkabalik ng ating Panginoon? Nandiyan na. Maging tapat. Maging tapat sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sa gawain, sa ugnayan, at lalo tigit sa Kanya. Amen. Sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak. Ating itutugon, Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa na bagkos higit pang ipagpatuloy ang pagpahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad, naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuang handa sa pakikipagkita sa Panginoon sa kanilang matagal ng kahariang makita ng kayagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, kalakip ng katapatan ng aming mga puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pinagkabit mo kami na iyong pagkukup, pakundang sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya sa iyong sambayanan ay iyong pagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay, na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin na iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinilasa sa katauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mo nalagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang hampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo naming Santo Papa at ideni sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawal mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubil ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, baghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay na iyong pag-ibig na ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahanan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwan na banal na misa. Humayo tayo at patuloy na magsumikap na maging tapat. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.